Naging mainit nga raw sa pinang-kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Nagkakaisa ngayon ang Philippine Military Academy Alumni Association or PMAers sa kanilang pananawagan laban kay Congressman Joseph Stephen Caraps Paduano matapos ang umunoy hindi nito pagsunod at paggalang sa mga lituntunin ng Kongreso at batas. Lumalakas ang sigaw ng mga miyembro ng PMAers na aarestuin si Paduano dahil sa kasong contempt na nag-uugat sa kanyang controversial na pahayag at kilos sa ilang issue. Ayon sa mga leader ng PMAers, hindi na sila mananahimik sa harap ng mga umano'y kawalang respeto ni Paduano sa proseso ng gobyerno. Itinuturing nila itong isang seryosong paglabag na nangangailangan ng agarang aksyon. Dagdag pa nila, oras na para managot si Paduano at harapin ang mga parusa para sa kanyang mga kilos. Sa kabila ng tumitinding panawagan, nananatiling tahimik si Paduano at ang kanyang kampo tungkol sa mga aligasyon. Gayunpaman, patuloy ang pag-init ng issue at marami ang naniniwalang magkakaroon nito ng malaking epekto sa kanyang political career. Samantala, umaasa ang publiko ng usapin ay mareresolba sa tamang paraan at sa ilalim ng batas. Sa gitna ng tensyon, malinaw ng mga PMAers ay determinado sa kanilang adhikain na ipatupad ng hustisya at disiplina kahit sino pa ang kanilang makabangga. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PME Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon. Inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder busdada. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-a-ambush nila. Nagpasori ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP of 22 police ang namatay di umado doon sa kay Paduano na yun, sa issue nila. Yun, isa pa yun. Yung war on drugs ni PRRD, katulad ng sinabi ng ng isang kongresista diyan na budol daw. At may malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Akop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise ang war on drugs ni PRRD at isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan na binabanggit ni Congressman Akop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling, yung hindi dinagdag niya. Sabi niya, ako'y abogado, investigador, pero dapat dinagdag niya, Kuratong Baliling. So it means Sino to? Si Akop? Si Akop. It means to say ka, Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CBP-NPA. Kasi yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating pulis, parang ito yung salitain. Propaganda line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the grand criminal enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda na binibitbit ni Akop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahen ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Saan ba dati ito si Akop, kay Eric? Si Akop naman, sila ang enablers. Hindi yung sa PNP, Naging CIS, CIDG, superintendent, Naging commander ng CIDG, naging general, hindi ko alam kung nag-2-star general siya, pero ang alam ko, Brigadier General. Brigadier General. And then siya noon ay nag-resign sa panahon ni Ramos kasi itong Kuratong Baliling, na rub-out case na kanilang niratrat ang mga kriminal na ang may alaga, pulis din. So para mawala ang mga ebidensya,
Ang isa dyan, senador involved, nagtumatakbo, yung author ng Joint Resolution in House Senate number 10. Kung bakit may liquidation by certification. Parang kilala ko yun, Oo, yung senador. ganito buhok nun. Eh. Naniniwala yun. ba kayo? Sige. Mga partner, kayo ba ay naniniwala na kapag ka ang isang tao ay magaling magbintang, most likely siya yung tinuturo niya yung sarili niya. Totoo Sabi nga yan. niya, sa tuwing tumuturo ka ng isa, yung tatlong daliri nakaturo din sa iyo. Tama. Kayo ba ay naniniwala diyan? Tama ka dyan, Boss Dada. At maganda yung tinura ninyo na binuksan nyo itong talakayan na ito. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po ang mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Yun. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Acop, itong mga CPP, NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. Meron akong kwento. Ngayon daw, ang death anniversary ni Joe Masison. Oo, tama ka. December Saktong dating mo rin. 16. Yes. Ngayon. At Congratulations. Ay, happy anniversary, death anniversary. At malamang ngayon ang mga komunista, sorry. At ito po ay hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunistang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP sa pagbibigay ng parangal. At ngayong gabi, ang mga komunistang mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joe Masison. Kaya pala may concert kagabi. Yes, sa Malacanang. Parang nagsabay-sabay na sila, no? Parang may alliance talaga. Tama yung sinabi mo. Oo, alyansa ito ng mga conspirators. Tama si Boss Daday. Yung nagtuturo na gumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang makagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang, Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP, NPA, and DEP, sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado, pero siya ay bodyguard na at bata-bata na mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Acop. At ang mga hilaw na komunista, pera at pundo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. Nakakatakot pa dito, no? Hinahayaan ng gobyerno na mabuo at dumami sila diyan sa Kongreso. sa Kongreso. At hindi lang sa Congress, may mga iba pa diyan sa iba't ibang panig ng government. Na samantalang noon nawala naman yan at tinugis nga yung mga yan, nagkaubos-ubos. Pero ngayon sila pa ang mga may kapangyarihan na magpakontem sa isang attorney, Isa pa yan. magpakontem sa isang PNP, Sa isang general. sa isang general na samantalang gumawa or naging bayani ng bayan natin, naging inilaan ng buhay para sa bayan natin. Nakakalungkot lang isipin na bakit pinagbigyan ng pagkakataon ng presidente at lalo na ng speaker na makagalaw yung mga makakaliwa na yan. Which brings to the question ngayon, Coach Oli, and Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ni Antinora ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano ay absuelto na sa mga kasong kriminal na isinampa sa kanya? Walang record kung na-dismiss o hindi. Yan ang tanong natin. Tanong ito Tanong natin. At kagaya ng tanong kung may 1.8 billion ba talaga? Delikado tayo dyan, Eric. Easy. Ano pa yun? With kapag galit ka pa daw, additional 500K. Boss Dada, magandang tanongin ito sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at pulis, ang sabi ni Major General Orlando De Leon, Marines, sabi niya, sorry for the word, in English please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. So, i-translate ko, inihian. No? Umiihi si Paduano sa puntod at libing
ng mga bayaning totoong nagtanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo, sapagkat ang pinakulong ng Tala. PMA Class 1988 yan. Nako, So ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Oo. Paduano is making a feast, piecing on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis na pinagpapatay nila. That is a very strong message Ay, grabe. coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-ambush nila. Nagpasori ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP of 22 police ang namatay di umado doon sa kay Paduano na yun, sa issue nila. Iyon, isa pa yon. At ang daming pinatay ng NPA nung nasa NPA pa siya at nung nasa RPA ABB sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may kaso lang, hindi makalabas. At ang mga ministro ng KOGC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro ay hindi nakukulong at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbubomba at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon, sino ang kadler niya? Hindi kaya kay Eric may ex-deal tong mga to? Most likely. Most likely. Sinong Kadler? O sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez sa House Speaker at kay Akop, sino ang nag-handle sa kanya? Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PMA Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Dada. Sa kay... Question. May question lang ako kay Eric since na-discuss naman natin itong issue ng mga makakaliwa na sa gobyerno. Meron kasing nagsabi sa akin na isang PMAer na retired na ito daw si General Browner at saka itong si Teddy Bagilat na kilala mo naman siguro yan kung ano din ang affiliation ni Teddy Bagilat. Sila daw ay magpinsan. Totoo ba na magpinsan yung dalawa? Hindi ko ma-confirm, Boss Dada, but may possibility na may bloodline kasi ang mga Browner nag-migrate yan mula sa Amerika, ang kanilang mga ancestry, at nag-settle sa Cordillera. So most likely, there is a high possibility na may bloodline. Si Titi Bagilat, bagamat hindi CPP, NPA, NDF, hilaw na komunista ang barkada niya, like sila Hontiveros, at sila De Lima dyan, yung Akbayan Group, malapit siya. Pero tama naman na binabanggit ni Brother Boss Dada, na bagamat hilaw na komunista, kaliwa pa rin ang orientation. Wala lang silang direktang armado. So is there a possibility na may bloodline connection sa Chief of Staff? There is a possibility. But on the question of professional integrity of the Chief of Staff, ni General Browner, nasa sa kanya yan para kanyang patunayan na hindi siya maapektuhan ng bloodline or political influence sa mga pamilya na kanyang kalinya sa kanyang bloodline, like itong kung possibility na may connection siya kay former Congressman Teddy Bagilat, na isang mga agitator din, kalinya ng mga hilaw na komunista, dapat patunayan niya ito. At lalo na pong binabanggit, this is a big challenge for him to speak up as a Chief of Staff. Yes. Ahayaan mo ba na insultuhin ang Philippine Military Academy at ang mga graduates nito ng isang mamamatay tao? Totoo naman mamatay tao ito talaga ang grupo nila Paduano. Diyan din ako nanggaling ang kaibahan naming dalawa. Wala akong kaso na inaharap tungkol dyan at ako po yumakap sa batas at nagpailalim sa gobyerno. Ito hindi malinaw eh. Sino ang nag-handle sa kanya? Aside sa Congress na pinoprotektahan siya at ng kanyang late benefactor at protector na si former Assemblyman or Congressman Danding Coangco na wala na ngayon, sino pa sa gobyerno ngayon ni Marcos ang nagpo-protect sa kanya? So ibig sabihin, kayo legal yung pagbaba Oo, nyo? nagbalik talaga kami. Kayo yung mga rebel returnees na tinatawag. Yes. So ang question natin, kung paano nakalantad itong si Paduano sa At kung anong status ng mga kaso. Yun. Kasi walang malinaw na may amnesty at walang malinaw na ito'y na-dismiss ang mga kaso niya, Boss Dada. And that is the reason that the Armed Forces of the Philippines and even the Philippine National Police, si Marbel ay PME graduate 91 yan. Si General Wilkins, 88, 89, 99, nag-abot pa sila. Si Wilkins,
na dating PDEA Director General sa panahon ni former President Rodrigo Duterte ay senior, samantalang first year si General Marbil. At si General Bronner ay direct junior ni General Wilkins kasi class 88 na mga ito. Ang tanong, anong kasalanan din ni General Wilkins para ganuntuhin siya? At ang dahilan hindi nila mapiga na idiin at gawa ng kwentong kasinungalingan si Rodrigo Duterte sa war on drugs, ipinakulong siya. Ito'y napakalaking iskandalo na pwedeng sumambulat sa isang napakalaking krisis among the ranks of active and retired members of the PMA alumni group and even sa loob ng active officers, men and women sa AFP at sa PNP. Saka ito napakarami ng pagkakamali na hindi pa naipapaliwanag, no? At katulad nito si Grijaldo, di ba kaya? Isa pa yun. Si Grijaldo, siya po yung nagsiwalat na pinipilit siya ng 2 kongresista na magsalita laban sa mga Duterte na hindi siya pumayag. Correct. Kaya ang kapalit, nung ginawa niya na yon, kinontempt siya. Tsaka hindi basta-basta contempt yung ginawa sa kanya eh. Pina-arresto. Siya ay nasa ospital, bagong opera, pinapuntahan doon ng mga sergeant at arms ng inaresto, idinala doon sa kwarto na pinagdalhan kay Attorney Zulaika Lopez. Sa House of Representatives. House of Representatives. Kung tutuusin, ito dapat kung ikaw ay matino kang tao, yung tao na yan, bagong opera dapat naka-hospital arrest man lang yan. Hindi mo doon dadalhin sa So, pero ang bida dito, Paduano ulit. Kasi siya nagpa-contempt din. Siya nagpa-contempt. At nakakaantig puso po ito. At Boss Dada, Di, ang nagpa-contempt doon si yung taga Tagig, yung babae. si Zamora. Si Zamora. Naunahan siya eh. Oo, si Zamora. Ang kay Paduano, si Wilkins. Ayun, oo. Ang kay Lopez, si Franz Castro. Oh, Na kaya puro- nga dyan nga tayo inis na inis Dyan nga tayo inis na inis ka, Eric, kasi bawal tumawa dyan sa Kongreso, tama? Tama. Pagka nagtatawanan kayo, nagsasalita kayo, bawal. Pero pag sila pwede. Nagbibiruan pa sila. Nung Yes. kinontempt nila yung si Coronel Boss Dada, naka-experience ako niyan, Coach Oli, Nang kami kinontempt, na una ako kay Ma'am Badoy na mga 8 oras. Siya kasi gabi na, alas 10 na or 9, ako ay mga alas 2. So mga 8 oras akong nauna ng contempt. Ang isang nagbigay ng pananakot sa akin, si Akop. Nako. Sabi niya, baka hindi mo magustuhan ang gawin namin sa'yo. Aba? Yun talagang word niya. Huwag mo kaming pilitin gawin namin ang hindi mo magustuhan. Sinagot ko siya, so be it. If the nation will see na walang karapatan ng mga resource persons dito, gawin nyo. At si Paduano, tumayo talaga ko, Boss Dada. Sinadya ko yun na gawin. At hindi ko pinagsisihan dahil sinasabi niya na out of order daw ang request ko. Ang sabi ko, very basic. Ang mga resource persons na walang abogado, hindi basta-basta kine-cross-examine dito. Kasi karapatan yan sa kasaligang batas. At kung ano man ang sinabi ko nung nakarang hearing na walang abogado na nag-guide sa akin, marapat ko na hingin na yun ay i-delete. Nagalit siya. Tapos nang nagagalit na siya, tumayo ako. Sabi niya, huwag kang bastos. Sinabihan ko talaga siya, hindi Lagi ako namang bastos. galit yun eh. Palaging galit. O palagang... Pinaglihi nga sa sama ng loob yun. Pinaglihi sa Watusi. Parang hindi mapakali, no? Parang nilalagyan Si ng Watusi. attitude boy. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako bastos. Nagpapaliwanag ako. Kaya marami po nagsimpatya noon ang tinawag ko silang kangaroo court. Sapagkat walang hustisya, Boss Dada, muro-muro, bullying, at walang kinikilalang batas. Ang opening statement ko was very clear. Ang sabi ko sa kanila, this Congress and this committee, you are not above the law. Yan, tama. Anniversary nyo rin ata eh. Noong December 5. Mag-iisang taon na. Isang Tapos taon. kahapon kami na-release. Isang taon ng bilis, Malay no? mo, umabol ka pa. Kay Eric, ano na pala? Kay Eric, nag-upgrade na rin pala ang House of Representatives ngayon, no? Kasi kung matatandaan natin, may ang Korte nasa House of Representatives na. Ang COA nasa House of Nandun na rin. Representatives. Ngayon, pati pala hospital, meron na. Kasi ultimong si General na kaka-opera lang, doon isinugod, siya. imbis na doon sa hospital. Okay, at nandun na rin po ang BJMP. O yun pa, BJMP, nandun na rin. At maya-maya na. lang nandun na rin ang New Bilibid Prison. Ilan ba kwarto dyan? Palagay ko dapat magdagdag sila dyan eh. Kasi araw-araw may pinapakontempt sa halos eh. Pero kung mayroon dapat makulong, mula sa galit ng taong bayan sila. Dapat hindi na yan palabasin. At sa ang loob ng malala pa compound. rito, kay Eric, baka yung Malacanang, dalhin na doon. Mukhang kahit wala doon ang Malacanang, ang poder ng Malacanang nandun na. Yun ang Extension ng pinupunta. Malacanang ata yun. Parang line, ano? extension ng Malacanang. Extension. So sa madaling salita, parang wala sa Malacanang ang Ang totoong presidente. poder, correct. Kundi nasa House of Representatives ang presidente ng Pilipinas.